Yes, actually, this morning we had bilateral meetings now with four big Japanese companies that are already existing in the Philippines and that want to expand or may expansion. Actually, hindi siya plans eh. Yung iba nag-umpisa na yung expansions nila. So, I can tell you the names of the companies. Okay, one is the Furukawa Electric Company Limited. Meron silang malaking expansion, no? Actually, we already signed the investment application noong May 2026. So ongoing na po ito. And then next is Sumitomo Electric. This is in the semiconductors industry, no? Itong si Furukawa Electric Company Limited. And then Sumitomo Electric Incorporated is also in the semiconductors, and they have also given us an amount for the expansion. This is for the construction of a 4,706 square meters new facility. So ongoing na rin ito. Actually, na groundbreaking na sila noong May 2026, and the commercial operations will be on April 2027. Then another one is an existing investor sa Philippines, which is the Minibeya Mitsui. Minibeya Mitsumi is again nasa semiconductors industry sila. They showed that they are confident in the leadership of our President Ferdinand R. Marcos Jr. and they are also very confident in the economy of the Philippines. So okay, nag-invest po sila dito. This is ongoing now and it will provide 3,000 jobs. So this is again another a win for our meetings, no? And then after that is the Tunishi Group Corporation, which is into shipbuilding. Sa Cebu naman po ito. This is together with the Aboitiz Group, and they have also pledged an investment of 10 billion pesos. So we are just waiting for approval from PRA, and then after that this should be ready to go. So we need to continue to build ships here in the Philippines, and we are hoping to be the top 4 in the world sa shipbuilding. So again, another confidence in the Philippines, these Japanese companies. We really see that the trade and investment of the Philippines with Japan is getting stronger. Definitely, just by looking at the numbers, you can really see that the confidence that the Japanese companies have in the Philippines is really there. And the way they are very happy with the service that we give them, with the incentives that we give them, and what the country has to offer for them is actually really very encouraging and enticing for them to keep on expanding and to keep on growing their business in the Philippines. So this was a very productive, fruitful, and maganda po yung meeting na ito because aside from the income that they give the country, it's also the jobs that it provides. So this is a very welcoming actually meeting for all of us. Ang sabi nga pa ulit-ulit ni Pangulo, no? Yung investments lalo na galing sa Japan, napakalaki ng tulong nito para sa mga kababayan natin. No, libo-libong trabaho ang binibigay nito sa mga iba't ibang area tulad ng Cebu. Halimbawa dito sa Minibeya Mitsui. Ang laking tulong nito sa mga kababayan natin. Laki ng ine-export nating mga iba't ibang mga produkto na gawang Pilipino. So, ang sabi nga ni Pangulo sa lahat ng ahensya, lahat ng suportang dapat nating ibigay, kaya nga ibigay natin ng mabilis. No? So sa DPWH, kalye yan. No? Ang problema, nung 2021 pa, meron ng delayed na kalye dyan sa Cebu, sa Naga, na hindi matapos-tapos. Lagi nagkaka-landslide. Pag umuulan, halos yung mga nagtatrabaho doon sa factory, naglalakad na lang para lang makarating sa trabaho. Kawawa po talaga yung mga kababayan natin. Tsaka syempre, hirap na hirap yung ating foreign investor. So ngayon po, matatapos na natin by June, next month, finally, after so many years, matatapos na natin itong kayang to para hindi na mahirapan yung mga kababayan natin nagtatrabaho, 5,000 mahigit na workers ang nagtatrabaho dyan. Ang Japan ang pinakamalaking infrastructure partner ng Pilipinas. Siya ang pinakamalaki. At
ang mga ginagawa niyang proyekto kasama natin. Talagang ito yung mga, kumbaga, life-changing para sa mga kababayan natin. Yung mga tulay na ginagawa natin, yung mga kalye tulad ng Davao Bypass Road, na talagang napakalaki ang magiging benepisyo sa mga kababayan natin sa Southern Mindanao. At yung mga tren natin, yung subway natin sa Metro Manila, yung tren natin papuntang mula Laguna hanggang Clark, na dadaan din ng Metro Manila. Life-changing to para sa mga kababayan natin. Kaya napaka-importante talaga yung partnership at tingin ko lalo lang itong lumakas dahil sa state visit ng ating mahal na Pangulo. Alam mo, tingin ko ang importante lang para sa mga kababayan natin is maintindihan nila na lahat ng kailangang gawin ay gagawin ng ating Pangulo para mapabuti at mapaganda ang buhay nating lahat sa Pilipinas. Kaya siya nandito ngayon sa Japan is para talagang palakasin palalo ang suportang binibigay sa atin ng bansang Japan, both ng gobyerno at ng pribadong sektor, ng mga investor, ng mga malalaking mga kumpanya, para talagang mapaganda ang buhay natin sa Pilipinas. Dito sa ilang araw na nasa Japan kami, walang tigil po ang trabaho ng ating Pangulo para talagang mapabilis lalo ang tulong na ibinibigay sa atin ng Japan at mapaganda pa ang relasyon natin sa Japan. Hindi lang ngayon, kundi sa mga darating pang mga taon.